The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus entered the synagogue. There was a man there who had a withered hand. They watched Jesus closely to see if he would cure him on the Sabbath, so that they might accuse him. He said to the man with the withered hand, "Come up here before us." Then he said to the Pharisees, "Is it lawful to do good on the Sabbath rather than to do evil, to save life rather than to destroy it?" But they remained silent, looking around at them with anger and grieved at their hardness of heart. Jesus said to the man, "Stretch out your hand." He stretched out, and his hand was restored. The Pharisees went out and immediately took counsel with the Herodians against him to put him to death. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nangangaral muna bago po nagpapagaling. Ang kanyang pagpapagaling ay ang konkretong aspeto ng kanyang pangangaral. Ano po kaya ang pangaral na ibig parating sa atin ngayon ng ating Panginoong Yesus? Makikita po natin ang ating Panginoong Yesus na sa araw na bawal gumawa, bawal magtrabaho sapagkat araw ng Sabat, siya'y gumagawa. Sa araw na hindi siya dapat magpagaling sapagkat ang pagpapagaling ay paggawa, ang ating Panginoong Yesus ay nagpapagaling. At yung tao pong kanyang pinagaling, ang sakit ay paralisado ang kamay. Ang taong ito ay tinatawag lang stone mason, sangkantero. Ang trabaho ay naguhugis o naguukit ng bato. At itong taong ito, ibinalik ng Panginoong Yesus yung kanyang instrumento sa pagtatrabaho, ang kamay niya. Siya'y pinagaling ng ating Panginoon upang muling makagawa doon sa araw na bawal gumawa. Pwede naman sanang pagalingin siya ng ating Panginoon sa ibang araw. At dahil sa araw ito ng Sabat, ang mga Pariseyo ay nagplano ng masama sa ating Panginoong Yesus. Pinagtatangkaan ang kanyang buhay, pero hindi natinag ang ating Panginoong Jesucristo. Makikita po natin na mukhang napaka-importante para sa ating Panginoong Jesucristo ang tungkol sa paggawa, ang tungkol sa paghahanap buhay. Ano pong tinuturo sa atin ng ating Panginoong Yesus tungkol sa paghahanap buhay? Noong 1981, si Pope John Paul II ay nagpalabas ng isang encyclical na may pamagat na Laborem Exercens, di lang paggunita sa pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng Rerum Novarum. Ito po ay encyclical din na tungkol sa paggawa na unang pinalabas noong 1891. Kaya noong 1891, kaya noong 1981, 90 years anniversary, pinalabas po ang bagong encyclical na tumatalakay sa theology of works tungkol sa kahalagahan ng paggawa ng tao. Ang unang kahalagahan ng paggawa ng tao ay ang tao sa kanyang paghahanap buhay. Siya po'y nakikibahagi sa paglikha ng Panginoong Diyos. Alam po natin na sinabi ng ating Panginoong Diyos nung una pang panahon, subdue the earth, have dominions over the birds of the air, over all the creatures of the earth. Kapag ka tayo nagtatrabaho, nililinang natin ang pamana ng kalikasan. Kung anong meron sa mundo, ating pinagyayaman.
Hindi lang yon, kung ano yung pamana ng ating mga ninuno ay ating ding patuloy na dinedevelop. Halimbawa po sa panahon ngayon, dahil sa paggawa, meron na tayong vaccine laban sa COVID, bagamat hindi pa perpekto. So yung pag-imbento nito ay pakikibahagi sa pagiging manlilikha ng ating Panginoon. At sa tuwing tayo magtatrabaho, tayo rin nagiging tagapaglikha ng iba't ibang mga bagay. So we share in God's creation, the works of God's creation. Pangalawa po, hindi lang yun. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho ay nare-realize po natin kung ano yung kalooban sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nahahasa natin yung ating skill na didevelop natin. Maaring ang kalooban ng Panginoong Diyos ay ikaw ay maging isang guro, maging isang doktor, maging isang engineer, o kung ano man yun. Sa pamamagitan ng iyong pagtatrabaho ay naisa sa katuparan mo kung ano yung layunin ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Kaya napakahalaga ng paggawa. Sa pamamagitan din po ng paggawa, ito'y may kahirapan, pero yung kahirapan na maaari nating maranasan sa pang-araw-araw na pagtatrabaho, sinasabing pakikibahagi natin, no, sa paghihirap ng ating Panginoong Diyos sa Kalbaryo. Nung iniligtas tayo ng ating Panginoong Jesucristo, ang tawag po doon ay works of redemption. At sa kanyang pagliligtas, tayo nagkaroon ng buhay. Pansinin po ninyo, sa tuwing ang tao'y magtatrabaho, merong nakikinabang, merong nagkakaroon ng buhay. Halimbawa, yung kanyang pamilya ay nabubuhay dahil sa kanyang ginagawa. May mga Pilipino na nangingibang bansa pa, dumaranas ng iba't ibang hirap sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang pagtatrabaho. Tuwing sila'y makakaranas ng hirap, ito po'y pakikibahagi sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa Kalbaryo. Sa bawat gawain, sa bawat paghahanap buhay, sa bawat pagtatrabaho po ninyo, pwede po niyong tingnan na mayroong krus, mayroong bahagi ng krus dyan sa inyong pang-araw-araw na ginagawa. Panghuli po ay sa ating paghahanap buhay, tayo ay nag-aambag sa ating lipunan. Nung tayo pinanganak, naratnan na natin na mayroong mga bagay na meron tayo sa lipunan, teknolohiya na ating pinapakinabangan, at marami pang ibang bagay, kultura na bunga ng paggawa ng ating mga ninuno. Tuwing tayo ay maghahanap buhay, tayo naman ay nag-aambag, nagbabalik ng pagpapala, no, sa ating lipunan. Noong unang panahon, ang tingin ng tao sa trabaho ay isang sumpa, isang parusa. Pero pinapakita po sa atin ngayon ng ating Panginoong Yesus ang kahalagahan nito nang siya'y magkatawang tao. Siya po'y naging isang karpintero. Ang hanap buhay ay isang blessing, isang malaking pagpapala. Kaya dapat po nating mahalin, dapat nating pagsumikapan na pagbutihin. So sa ating pang-araw-araw na gawain, paghahanap buhay, sikapin po nating makita kung paano kumikilos ang Panginoong Diyos sa anumang ating ginagawa at kung paano itong nagiging instrumento upang sa ganoon tayong lahat ay maging katuwang ng ating Panginoong Diyos sa patuloy na paglikha at pagpaunlad ng ating lipunan at ng ating bayan.